Diretso na yung ilaw niya sa saksakan. Ayun. Hello guys, good afternoon. So, ito na yung yung ating brooder para sa ating 500 heads na DOC. So, ito try ngayon natin. So, nalagay ko na yung 4 na bumbilya niya. So, ito ay 40 watts na incandescent lamp, yung mainit. So, tatry muna natin kung gagana. So, kakalinya ko lang. So, diretso na yung saksakan niya. Diretso na yung ilaw niya sa saksakan. Ayun. So, ayan, meron tayong 4 na 40 watts dito sa ating brooder. First layer natin, 2, and then second layer naman is 2 din. So, hopefully ito ay mainit talaga siya, magbigay ng init dun sa mga DOC. And then, ang next na ginagawa namin dito is nalagyan natin siya ng screen. May screen yung ilalim niya. Ang size ng screen mismo, paikot, yan, kung makikita nyo yung paikot na yan, para lang hindi makatawid yung mga sisiw is, diba nga to? 3/8. Kung di ako nagkakamali, 3/8 yung size ng butas ng screen, green screen. And then, yung magiging taas niya dito sa pinto is yung 1 inch na lang, half inch na butas yun yung ilalagay natin. Kasi itong part naman na to, hindi naman makakatalon agad dito yung mga sisiw pagdating dito sa portion na to. Kaya, okay lang na 1 inch, half inch yung ilalagay natin. So, kaya hanggang dito lang yung screen natin itong maliit. Kasi maliliit lang naman yung mga DOC. And then, itong palibot na to, and then yung ibabaw, saka itong harap, ito ay half inch na green screen. Ito. Ayan. So, ito yung ilalagay para dito. Ayan. So, paikot yan dyan. Kasi yung portion naman na yan, mataas na. So, hindi naman agad-agad makakatalon yung mga DOC. And then, ito naman is babalutan natin ng either sako or maglalagay tayo ng yung plastic cover. So, maalin para hindi makalabas yung init, matatrap natin sa loob yung init na kinakailangan ng mga DOC para sila ay hindi lamigin. So, since yung panahon ngayon, medyo malamig sa gabi, mahangin pa, so yan yung mga iniiwasan natin na pwedeng mag-cause ng mortality or pagkamatay dun sa ating mga DOC. And ito naman cage natin, hopefully magkasya dito yung 500 heads, hindi ko din sure. Kaya nga ang goal ko is, kasi before itong area na to, ito lang yung gamit ko noon. Kung napanood niyo yung mga dati kong videos sa pag-aalaga ng DOC, dito sa ibabaw yung kanyang pinto. Ngayon, dito na sa harap, since 2 layers na siya. And natutuwa naman ako sa naging resulta niya, kasi ang ganda. So yung pinto, ito yung sinasabi ko sa inyo, yung pinto natin is pababa. Kasi kung pataas yung pinto natin, so kailangan pa nating hawakan. Ang naging problema ko lang ngayon is, pag tinaas mo siyang ganyan, may chances kasi na siya'y bumagsak. So, kailangan natin siyang lagyan ng either kawad dito para ma-hold yung pinto. Kasi kagaya nito, tinalian ko pa dito kasi nga nalalaglag siya. Pero ang good side naman yan, kapag binuksan mo, di mo siya kailangan hawakan. Dadamputin mo lang yung mga magiging RTL mo dito or yung DOC. Pag nagpapatoka ka, madali. So, hopefully is maging okay yung 500 heads natin dito. And itong ating cage na to is okay to, pinturado. And then yun yung screen. And then ang gagawin ko dito, since bukas na po dadating yung ating bukas natin kukuhanin yung DOC. Lalatagan natin to ng papel. Madami naman tayong mga extra mga bond papers na gamit na. So ilalatag natin dyan, iti-tape natin para yun yung pinakasapin nung mga DOC natin. So ilang araw natin yung gagawin. I-observe natin, depende sa magiging itsura or depende sa pagpapalaki natin dun sa mga DOC. So once again po, ito yung ating brooder. Check ko lang ha. Ayan, okay naman yung ating mic. So ang ating brooder, meron siyang 40 watts na bumbilya, incandescent lang po ang tawag dyan. So technically meron tayong 160 watts. So non-stop na yan
for siguro mga 10 days. And then sa gabi na lang natin lalagyan ulit ng ilaw. So pag tanghali naman, napakainit rin ng panahon dito. So magsa-summer na kasi, kaya mas maigi na sa gabi natin siya ilawan. Pero yun nga, sa kanilang first 10 days, hopefully, hanggang doon lang tayo mag-ilaw kasi napakalakas din sa kuryente ng mga incandescent lamp na ito. Ano? So, ayun muna for today's video, guys. Pasensya na, ilang araw din tayong hindi nakapag-upload. Medyo busy ang inyong Kuya Ace. And then, ang nagbabalot na nito, kanina ako. And then, yung the rest ng nakikita nyo ngayon, si Kuya Buboy na yung nagbalot nung screen. And then, siya rin yung nagugupit nitong mga green screen na to para maibalot na dito. And then, bukas or hopefully, siguro sa ako na lang muna, hindi ko alam. Medyo nag-hold tayo sa oras, ang dami natin ginagawa. Hindi naman natin pwedeng i-cancel to kasi nga nakapangako na ako sa inyo na magbablog ulit tayo ng pag-aalaga ng DOC. Ano? So DOC versus RTL, saan ba yung much better kapag mag-start ka ng pagpupugo? Ano? So sa part ko, since meron akong available na mga cages, pwede akong mag-DOC. Kasi nga, hindi ganun ka-expensive yung pagbuo ng mga cages. Pero kung lagi nyo namang gagawin ang pag-aalaga ng DOC, much better mag-invest kayo sa brooder. Ano? Pero kung hindi nyo naman trip ang pag-aalaga ng ganito at naisip nyo lang subukan, mas maigi kasi na talagang RTL na sure ka na buhay na agad yung mga aalagaan mo. Tutukan na lang sila and then iitlog. Ano? Yun yung difference. And then, mga next videos natin, costing tayo, no? Kung magkano ba yung DOC, yung expense natin sa kuryente, and then patuka, tubig, expense natin sa cages, and yun yung mga possible na ilalagay natin sa ating mga susunod na videos. Ano? So ayun muna guys, for today's video, ito inyong Kuya Ace again ng Lakbay ni Alas or Quail Farming TV. Guys, huwag niyong pagdududahan yung mga sarili niyo sa mga kaya, sa mga pwede niyo gawin. Never stop dreaming, never stop believing kasi hindi mo alam kung saan ka dadalhin ng mga pagsisikap mo.